Madilim ang mundong kinalakihan ni Gina. Sa murang edad niya ay namulat na siya sa pisikal at verbal na pang-aabuso ng kanyang lola. Shock ako kasi parang naisip ko, ang sakit nung naramdaman ko physically, pero more than that, na-shock ako kung bakit. Para akong manikang binato na lang ng gano'n. Tulad ng gawaing bahay, araw-araw na naging bahagi ng buhay ni Gina ang pananakit sa kanya. Tinulak ako sa hagdanan hanggang sa nahulog ako. Nagkaroon nga akong peklat dito sa noo ko dahil sa semento ako na nabagsak. Subalit higit pa sa nararanasan ni Gina sa kanyang kamag-anak ay ang isang masalimuot na pangyayari na tuluyang yumurak sa kanyang kabataan. Ang pagmomolestya ng kinakasama ng kanyang lola. Inuutusan niya ako bumili ng sigarilyo. Pagkatapos noon, parang pag wala ng tao, o kaya nasa ibang kwarto yung ibang tao sa bahay, ang gagawin niya, hihilahin niya ako sa isang tabi, tapos mumolestyahin niya ako. Wala nakakaalam nito at sabi niya sa akin noong time na yun, huwag mo sasabihin yan, kundi lagot ka sa akin. So bilang bata, hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko. Ang malaimpyernong karanasan ni Gina ay hindi nagtatapos sa mismo niyang tahanan. Naglalaro kami sa baba, looban kasi yon. Hilahin ako sa isang madilim na lugar, tapos mamolestyahin din ako. Niisip ko, ganito na lang ba yung magiging buhay ko na alipin ako ng maraming tao? Sa gitna ng kalapastangang nangyayari sa kanya, ay mas pinili ni Gina na manahimik lamang. Naisip ko, ang gulo-gulo na nga ng pamilya. Tapos dadagdag pa ako. So at the same time, natatakot din ako sa lola ko na pag nalaman niya yun, na may nangyayaring ganun. Yung ginagawa sa akin ng parang kinakasama niya. Baka ako pang mapasama. Dinala ni Gina ang ganitong paniniwala hanggang sa siya ay magdalaga. At ito ang nagtulak sa kanya para protektahan ang sarili sa mali at agresibong paraan. Sa pag-aaral ko, binuhos ang lahat ng paghihiganti. Parang sinabi ko na sa sarili ko, siguro ito lang yung paraan. Na balang araw, titingalain niyo rin ako, rerespetuhin niyo rin ako. At nagtagumpay si Gina sa kanyang inaakalang solusyon sa kanyang problema. Naging consistent honor student siya at nagtapos ng pag-aaral ng may karangalan. Ang mga sumunod na pangyayari ay mistulang umayon sa plano ni Gina. Sa pagkaintindi ko sa mga nangyari, dahil pasaway talaga yung lolo ko eh. Selosan dito, tapos may mga ginagawa siyang hindi gusto ng lola ko. So hanggang sa dumating sa punto, pinalayas na siya. Subalit, isang tagpo ang hindi niya inaasahan, ang pagyakag ng kanyang ina sa isang pagtitipon ukol sa salita ng Diyos. Dito nagsimulang pukawin ng Panginoon ang matigas na puso ni Gina. Unti-unti ay isinuko ng dalaga ang lahat ng puot, sakit, takot at paghihiganti na kinikimkim niya sa mahabang panahon. Na-realize ko na I have to forgive my lola for all the things that she has done to me. Naisip ko noon, imbes na galit ako sa kanya, ngayon mas naiintindihan ko na siya. Kasi katulad ko rin noon, hindi pa niya kilala si Lord. Kaya nung nakilala na rin niya si Lord, ang sabi ko sa mama ko, who is my lola, sabi ko, Mama, pinatawad na kita sa lahat ng ginawa mo sa akin before, nung maliit pa ako. At nung oras na yun na parang may nabunot na tinik sa puso ko. At ang himala doon, natutunan kong mahalin yung lola ko. Maraming taon na ang nakalipas at mula sa karimari-marim na nakaraan ay ibinangon ng Panginoon si Gina. Kung hindi siguro ako nagdaan doon, ako pa rin yung tigasin sa loob na Gina, na maambisyosa, gustong marating yung tagumpay sa sarili niyang paraan. Pero kung hindi siguro ako na-break ng ganon, siguro hindi magiging open yung heart ko sa kanya. Hindi siguro ako lalapit sa kanya para sabihin na pagalingin mo ako, Lord. At ano man ang balak mo sa akin, gawin mo. Ikaw na yung bossing ng life ko. At kung mabibigyan siya ng pagkakataon na kausapin ng taong nangmolestya sa kanya, isang mensahe ng pag-asa ang nais iwan ni Gina.
Noong time na yun ay hindi ko naiintindihan bakit nangyayari. Many years from that time pa lang, God is going to make it His platform to give hope and grace and healing to people. Mga katulad ko noon. And I'm sure ngayon sa mga pamilya ng Pilipino, papanood ko sa TV, marami nangyayaring ganun. Merong pag-asa, merong kagalingan kay Kristo.